Dumal-dumal, isang salitang maglalarawan sa sinapit ng OFW na si Asria Abdul sa lasug-lasug niyang labi. Duda ang ilang mga Pilipino sa Kuwait na aksidente ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Dito sa disyerto ng Kabat sa Kuwait, natagpo ang nakahandusay ang katawan ng domestic helper na si Asria Samad Abdul. Noong una, hit and run ang lumalabas sa investigasyon ng mga pulis. Pero sa paglutang ng mag-asawang amo ni Asria, nagkaroon ng linaw ang kaso. Nakarating sa amin yung balita na meron ngang Filipina na natagpuan sa Kabad Desert na tinorture ng amo, inamin pa nung amo na tinorture nila, tapos sinagasaan. Hey, where are you going? You're gonna go anywhere! Base sa salaysay mismo ng mag-asawang sina Abdul Aziz Al-Faleh at Rabag Mustafa Sahata, sumobra ang pambubugbog nila kay Asria kaya nang hina ito ng husto. Kaya nag-isip daw sila ng paraan para magmukhang aksidente ang ikamamatay ni Asria. Isinakay nila ito sa sasakyan, saka dinala sa disyerto. Dito, 3 beses daw nilang sinagasaan si Asria na parang bato. At nang masigurong wala ng buhay ang katawan, dali-dali raw silang tumakas. Hindi ako makapaniwala na merong ganitong kabrutal at kagrusam na pagpatay na pwedeng gawin ng employer niya sa kanyang household work. Base sa autopsy na ginawa ng Kuwaiti Police, mata lang ang walang latay sa katawan ni Asria. Nakonsensya raw ang mag-asawa kaya naisipan nilang sumuko ilang araw matapos ang krimen. Sa kasalukuyan, nakapiit na sa kulungan ng mag-asawang Falek at Sahata. Pero kamakailan lang, nagbago raw ang salaysay ng mag-asawang suspect. Ang huling impormasyon na nakuha namin ay nagbago ng statement ang mga employers niya na hindi raw sila ang amo ni Asria. Pero ito ay in contrast sa mga witnesses na na-interview ng prosecutor na sinasabi at kinoconfirm na si Asria Abdul ay household worker dito sa bahay nitong mag-asawa. Dahil dito, diskumpiyado ang ina ni Asria na si Aling Apaw sa posibleng kahinatnan ng investigasyon. Ikinalulungkot din ang pamilya Abdul na hindi pa maaaring iuwi ng Maguindanao ang katawan ng kanilang kaanak. Kailangan muna kasing tapusin ang investigasyon sa kaso na kadalas ay tumatagal ng ilang buwan. Ito'y panganinakan ko bubiran no. Naswata ka mamibaling sa magaan. Pasara kami nandi kapatayo tao na ipalabang. Naba gugundin siya matidin. Ay palabang sa magaan. Hindi naging madali para kay Aling Apaw ang tanggapin ang desisyon ni Asria na mangibang bansa. At ngayong tuluyan na silang magkalayo, ang pait at bigat ng kanilang paghihiwalay ay mananatili sa kanya sa mahabang panahon. Si Asria at ang iba pang mga OFW, mga istoryang nagmulat sa atin ng mapait na sitwasyon sa Middle East. Mga kwento ng buhay na di dapat mabaon sa limot, bagkus magsilbing aral sa ating lahat. Kung meron po kayong naisikwento, maaari po kayong sumulat sa amin, OFW Diaries, GMA Network Center, EDSA, Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email, ofwdiaries@gmanetwork.com. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Cara David. At ito po ang OFW Diaries at mga kwentong Pinoy overseas.